Kung ating babasahin yung buong chapter nitong aklat na ito, makita natin na si Balaam ay nakadilat. Pero binuksan ng Diyos ang kanyang mata. Si Balaam ay isang propeta. Alam natin. He's supposed to be a seer. Di ba? So doon pa lang sa tagpong yun, dapat nakita niya na, dapat na-discern niya na kung ano yung mga mangyayari. Ngayon, ang pamagat po ng message ay does God change His mind about His word? Binabago ba talaga ng Diyos ang isip niya? Kasi kung ating babasahin yung mga susunod na mga talata, para kasi lumalabas na binago ng Diyos yung kanyang salita. Lumalabas lang na ganun, no? Kasi sinabi niya sa isang talata, yung una, thou shalt not go, wag kang pumaroon, wag kang sumama. Tapos sa mga susunod na mga tala, sinabi niya, rise up and go. Pinayagan niyang pumunta. Tapos nang pumunta naman, si Balaam, nagalit naman ng Diyos. So parang nakakalito, di ba? Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magbabago sapagkat ito ay settled na in heaven. No? So ilagay lang natin sa ating isipan na hindi na magbabago ang salita ng Diyos. Kung anong sinabi niya, magaganap. Tunghayang lang natin kung anong pangyayari. Tingnan natin kung bakit binuksan ng Diyos yung kanyang mga mata. Kung bakit pinamagatan itong does God change His mind about His word? Alam natin na si Balaam ay propeta. He's supposed to be a seer. Kasi alam natin ang propeta ay seer. Sila yung mga nakakakita ng mga bagay na darating. Pero sa patagpong ito, si Balaam, bulag siya. Literally, nakakita siya. Pero spiritually, bulag siya. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Alam ni Balaam na ang Israel ay pinili ng Diyos. Di ba? Kasi bago pa man makarating sa bansang Moab ang mga Israel, bantog na sila. Kasi lahat ng dinaanan ng Israel, sinakop nila. No? Sinakop nila, pinapatay nilang lahat ng mga naninirahan doon sa mga bansang dinaanan nila. At nabantog ang bansang Israel dahil doon sa paggawa nila na yun. Pero ito sa Balaam, he keeps on asking God's permission. Kasi marahil meron siyang iniisip, meron siyang sariling interest. Meron siyang self-interest. Ganito ngayon yung mga kalakaran sa mga pastor. Diba? Meron silang self-vested interest. Meron silang inahabol, kaya tinanggap nila ang mensahe. Bagamat alam nila na mali, tinanggap nila dahil merong tatanggapin na kapalit. No? At nangyayari yan sa mga churches. Alam natin, narinig natin mga usapin na kaya nila tinanggap ang turo dahil merong kapalit na pera. Hindi nga naman sila mahihirapan kung merong kapalit na pera. Kaysa naman mag-pioneer sa isang lugar na wala silang inaasahan. Di ba? Kasi ang nagiging kurso yung pagpapastor. Maraming pumapasok sa mga Bible school para makuha yung kurso na ito. At pagkatapos dun, pwede na siya magturo. Pwede na siyang magpanir kahit saan. Ngayon, ang context nito mga kapatid, involved ng dalawang propeta. Both of them believe the same God. No, alam natin na pareho silang propeta at alam natin na sila'y naniniwala sa iisang Diyos. Moses served the king God and Balaam served the king of Moab. Although pareho silang propeta. Wala na yung listahan ko na sana. Okay. Moses is more spiritual. He belonged to a called out church, the chosen people. So si Moses, nabilong siya dun sa mga called out ones, sa mga bansang Israel, sa mga sojourners, sa mga nanglalakbay. Pero si Balaam, he belonged to
a politically motivated environment. Nandun siya nakapabilang sa mga mayayaman. No? Organized nation, mga edukadong mga tao, mga prominenteng mga tao, mayayaman, siguro mga kilala. both of them are prophets, and both of them talk to God. Kinakausap din sila ng Diyos. Kung ating babasahin ng Numbers 20-20, makikita natin na nakikipag-usap ang Diyos kay Balaam. No, both of them are religious. Kasi pareho ng propeta eh. Both of them build an altar. Di ba si Moises nag-build din sila ng altar, nag-alay sila sa Diyos. So ganun din si Balaam, ganun din ang ginagawa niya. Both of them serve God, but one of them serve Him wrong. Nagsiserve siya sa Diyos, si Balaam nagsiserve sa Diyos, pero mali yung kanyang pagsiserve. No, mali yung pagsiserve niya. They belong to a different churches. The Israel represent the spiritual, and then the Moab represent organized church. Now, sabi ng propeta, kapag ang spiritual church at ang organized church ay nagtagpo, nagkakaroon ng banggaan. Hindi nagkakasundo. Hindi rin nagkakasundo yung dalawang ito. Kasi spiritual and natural, pag nagtagpo ito, hindi talaga magkakasundo. No? Ngayon, tunghayan natin yung first attempt ni Balaam. Sa Numbers 22:6. Unahin na natin sa 5. Sabi niya rito, at siya ay nag-utos sa mga sugo kay Balaam upang tawagin siya. Sabihin, narito may isang bayan na lumabas mula sa Egypto. Narito kanilang tinakpan ng ibabaw ng lupa at siya ay nakatayo laban sa akin. So medyo nababahala si Balaam. Si Balak. Nababahala si Balak. At sabi ni Balak, parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo. Nasampain mo sa akin ang bayang ito, sapagkat sila ay totoong makapangyarihan kaysa sa akin. Marahil ako'y manaig na aming masaktan sila at akin silang mapalaya sa lupain, sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. So alam ni Balak na itong si Balaam ay talagang propeta ng Diyos. Kasi alam niya na ang iyong pinagpala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. Alam ni Balak. So recognize ni Balak na si Balaam ay propeta ng Diyos. Kaso ginagamit niya ito sa kanyang sariling interest. So both of them naggagamitan sila, no? Ginagamit ni Balak si Balaam para sa kanyang sarili, at si Balaam naman meron din na-expect na kapalit sa paggamit sa kanya ni Balak. So compromising. Nagkikipag-compromise si Balaam kay Balak. Ngayon, nang ipinadala nga ni Balak ang kanyang mga matatanda, dala ang kanilang mga gantimpala, no, panghula, sabi niya, sumagot ngayon si Balaam. Sabi ni Balaam, at kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayo ng kasagutan kung anong sasalitain ng Panginoon sa akin. Pinatuloy ni Balaam ng mga bisita niya. No? Pinatuloy niya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang paparoon na kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan. Verse 22:12, sabi niya, sapagkat sila'y pinagpala. So, may utos ng Diyos sa kanya na huwag kang paparoon, huwag kang sumama. No? Huwag mo silang susumpain. Now, being a prophet, Balaam being a prophet, dapat alam niya to. Noong una pa lang, dapat dinismiss niya na. No, dapat hindi niya na pinatuloy. Siguro dahil pagiging tao, naging accommodating lang si Balaam. Kasi may mga bisita niya, mga mayayaman, mga dignitaries siguro bilang tao, pinatuloy niya. Pero ang sabi ng First John kasi, kung ang mga pumunta sa inyo ay at may daladalang ibang turo,
ay wag niyong biro, ay wag niyong tanggapin, wag niyong batiin, kundi niyong palayasin. Si Balaam pinatuloy niya. So makita natin na meron talagang nakikita si Balaam nakapalit doon sa hinihiling ni Balak. Kasi may dala-dala silang mga gift at mga promise. Siguro sabi ni Balak, kaya kong gawin ng anuman. Sabihin mo lang, gagawin ko. Basta pumarito ka lang. Diba? Ganun ang mga ganun yung mga hari. Basta mayroon silang kailangan na gusto nilang makukuha nila kung gusto nila. Ngayon, alam natin sa Old Testament bilang hari, pag anong sinabi ng hari, hindi na mababalik. Di ba? Matutupad at matutupad ito. Gagaya ng isang anak na babae na hiniling na naaliw yung hari at hiniling nung hari, sinabi ng hari na hilingin mo kung anong nais mo. Kahit ang kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko. Natandaan niyo yung saan? Di ba? Herodias. Nagbitaw na siya ng hiniling ng babae, yung ulo ni Juan sa pinggan. Nung marinig niya yun, hindi niya mabawi. Hindi niya mabawi kasi nakapagbitaw na siya ng salita. So, anong nangyari? Pinapugutan niya ng ulo si Juan. So, kapag ang hari ang nagsalita, ibibigay at ibibigay niya. Kaya itong si Balaam, nung makita niya na maraming mga pasalubong na pumunta sa kanya, na dumating sa kanya, hindi niya matanggihan, pinatuloy niya. No? Pinatuloy niya yung mga kasi alam niya, meron siyang tatanggapin. Siguro isang taon ng supply ito. Di ba? Hindi na ako maghihirap nito, hindi na ako kailangan maghayo pa at mag-preach kasi kahit dito lang ako, pwede na, hindi na ako, mabubuhay na ako, marami akong supply. Ngayon, tingnan natin, mayroong isang individual din sa Biblia na hindi nila, they couldn't take him out. Hindi nila napasuko. At ang taong to ay nakita niya yung vision. No? He know that was right. Alam ng taong to na kahit mamatay siya, darating ang panahon na babangulin ang kanyang katawan. Amen? Nakita niya yun. And itong tao na to, he stayed on what he believed. Hanggang dun sa kaduluduluhan ng kanyang pagpipighati. Dala-dala niya yung yung paninindigan na yun. Maging ang lahat ng kanyang mga ari-aran ay nawala. Kahit yung kanyang asawa, sabi niya, you talk like a foolish person, sabi niya. Pero sabi ng Diyos, I know what the Lord said. Sabi sa kanya, I know what He required, and that's what I've done. So, nanatili siya dun sa salita. Hindi siya nawala. Pero ito si Balaam, nakakita rin naman ng vision. Pero hindi siya nanindigan dun sa kanyang pinanghahawakan. Kundi nasilaw siya dun sa kanyang nakita. No? Pansinin niyo kung ano sinabi. Dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayo ng kasagutan. Ba, confidence pa si Balaam. Confidence si Balaam na bibigyan siya ng sagot ng Panginoon. Ngayon, ating makikita na maraming Balaam sa panahon natin. Maraming katulad niya na they will take Matthew 28:19. Tatayuan nila yung baptism ng Father, Son, Holy Ghost para sa kanilang sarili, sa kanilang konsensya. Kasi yun na yung paniwala nila. Kahit na may nakita silang tama, ayaw nila kasi yun na yung sa kanila. Dahil mawawalan sila ng membro, ayaw nilang mangyari na maalam pa na ibang membro. Dahil kung malaman na ibang membro, maaling mag-alisan. So, nandun yung pride, di ba? Ngayon, tungayan natin yung pangalawang attempt ni Balak, Numbers 22:15. Si Balak ay nagsugong uli ng marami pang prinsipe. So, hindi siya na nagumpay doon sa unang attempt niya. Kasi sinabi ni Balaam na hindi ako pinantulutan ng Panginoon na sumama sa inyo. So, dumating ngayon yung pangalawang attempt ni Balak. Nagsugos ang muli ng prinsipe at lalong mga mahal kaysa sa kanila. Ba?
Mas mapatindi pa dun sa kanya unang pinadala. Amen. Siguro kung mga mayor yung pinadala nung una, baka gobernador na yung pangalawa, gobernador na talagang makakilala na, matataas sa posisyon. Ito yung sabi ni Balak. Ganito ang sabi ni Balak, na anak ni Sipor. Sinasamo ko sa iyo na ang anumang bagay, huwag mong tulutang makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Nangungusap si Balak kay Balaam, no? Anumang bagay daw, ay huwag mong hayaan na humadlang sa iyo. Kahit sino pa yan. Huwag mong hayaan. Ay ang utos kay Balak, ay ang nagutos kay Balak, Diyos. So ibig sabihin, ayaw din ni Balak na hadlangan ng Diyos si Balaam na pumaroon sa kanya. At anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko, parito ka nga, isinasama ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito. Ngayon, sumagot si Balaam. Ito yung sagot niya. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalansang ang salita ng Panginoon kong Diyos. Amen. Maganda yung sagot niya, no? At ako'y gumawa ng kulang o higit. Maganda yung sagot niya. Pero pansinin niyo yung susunod na verse, mga kapatid. Balaam is using phonetics, sabi ng ating propeta. Phonetics is nonsense word. Walang saysay na mga salita. Sabi niya, sa susunod na verse, sabi niya, ngayon nga, isinasamo ko sa inyo na tumuli rin kayo rito ngayong gabi upang aking malaman kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. Nagsusumamo pa siyang tumuloy kayo. Di ba napansin niyo ba? Matindi yung kanyang pagsagot. Kung tutuusin, nakita natin na meron siyang panindigan. Pero bigla siyang bumigay. At siya pa yung nagsumamo na tumuloy kayo rito ngayong gabi. Sinasama ko sa inyo, tumuloy kayo. Baka siguro nakita niya na aalis na yung mga hindi. Kasi narinig nila yung unang sagot eh. So nung makita sila ni Balaam, siguro inisip niyo, sayang to, marami to. Sayang to, mahirap pakawalan. So biglang bumigay si Balaam. Remember, when it comes to second time, nandun na yung mga celebrity, yung mga matataas na tao. No? Yung konsyensya ni Balaam, napurol. Naging manhid doon sa nakita niya. So, ano nangyari? Dahil doon sa kanyang pag-twist, God let him go. Pinayagan siya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ng Diyos na nagbago na yung sinabi ng Diyos sa kanya. God never changed His word, His mind about His word. But He gave him His, binigay sa kanya? Permissive will. Pinayagan siya. No? Ngayon, nung pinayagan siya, sabi sa kanya, if the man come to call thee, rise up and go with them. Pinayagan siya. But, sabi ng Diyos, yet the word which I shall say unto thee, that shall thou do. Yun lang sasabihin ko sa iyo, yun ang banggitin mo sabihin mo sa kanila. Mayroong paalala, mayroong paalala ang Diyos para sa kanya. Sige, pumaroon ka. Kung yan ang gusto mo, pumaroon ka. Pero kung anong sasabihin ko sa iyo, yun lang ang sabihin mo sa kanya. Ngayon, ang pagpayag ng Diyos ay nagbigay din siya ng babala. No, so kinaumagahan mga kapatid, bumangon si Balaam. Nagbi siya. Tapos bumangon siya. Kaso nung nandun niya sa labas, ano nangyari? Nagalit ang Diyos sa kanya. Kung atong babasahin mga kapatid. And God's anger was kindled because he went. Pinayagan siya tapos nagalit. Kasi nakikita natin mga kapatid na nagalit ang Diyos. Lumagay kasi yung anghel doon sa kanyang harapan. Hinarangan siya ng anghel. Binigay ng Diyos yung desire ng kanyang puso, pero sabi nga ng ating kapatid, let our desire be of the word of God, and let your desire be His will, and never your will. Kung magkakaroon man tayo ng desire, dapat yung sa Panginoon.
Hindi yung sarili natin. Eh, yung pangyayaring yun, nagkaroon siya ng desire. Nagkaroon siya ng desire sa mga bagay. No? So, pinayagan siya ng Diyos. Kasi, sinabihan na siya na huwag pumunta. Pero nagpumilit siya, nangusap ulit siya, nakiusap ulit siya na tungkol doon sa pagparoon ng mga tao ni Balak. So, ang nangyari, pinayagan siya. Kasi yun yung gusto niya eh. Pero, ang kapalit noon, magsasuffer. Ngayon ko ating babasahin yung Numbers 22, 27 hanggang sa 23. Makikita natin doon kung paano hinarang ng asno si Balaam. Basahin natin mga kapatid. 27, 28, 22 to 7, 28. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. So, doon sa pangyayaring ito, mga kapatid, hindi alam ni Balaam na ang Diyos ay inahadlangan na siya. Hindi alam ni Balaam kung bakit gano'n ang reaksyon ng asno sa kanya kasi yung anghel nakaharang na sa kanya. Ngayon, nangyari sa 28, at binuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo ng makatlong beses? Nakipagkatwiranan yung asno. Kung titingnan natin, nakakatuwang tagpo itong tagpong ito, nakakatuwa, no? Kasi biro mo yung asno sasagot sa iyo ng ganun. Pero nakipagsagutan pa siya, mga kapatid. Yun ang nakipagsagutan siya. Hindi niya malang na realize bakit nagsalita yung asno. Sino nagpasalita dun sa asno? Sa asno. Anong purpose bakit pinagsalitaan siya ng asno? Nakipagkatwiranan pa siya. Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat tinuya mo ako. Mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay din kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, ito na yun. Nagbukas na ng hinanakit yung asno sa kanya. Di ba't ako iyong asno sa iyong sinakyan ng buong buhay mo? Sa araw na ito? Gumawa ba ako kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, sumagot pa si Balaam, hindi. So nakakatuwa yung tagpo ng mga kapatid. Naghinanakit yung asno sa kanya dahil wala man siyang ginawang pinagsilbihan siya ng buong buhay niya. Tapos, ginanon pa siya, pinalo pa siya. Dahil sa sariling interest ni Balaam. Hindi niya nakita yung mga pangyayaring yun. Ang nagkagayoy, dinilat ng Panginoon ang mata ni Balaam at kanya nakita ang anghel ng Panginoon na nakatuyo sa daan. Nahawak ang kanyang bunot o tabak at kanyang inayukod ang kanyang ulo at nagpatid. Doon pa lang niya na-realize. So kung hindi ididilat ng mata yung kanyang mata, hindi niya makikita yung katotohanan. No? So bagamat siya ay propeta, nasara yung kanyang spiritual eye. Hindi niya nakita. Ganon din yan sa panahon natin mga kapatid. Na kung hindi bubuksan ng Diyos yung spiritual eye natin, hindi nila makikita yung katotohanan. Kahit anong gawing sikap nila, kapag hindi binuksan sa iyo ng Diyos, hindi bubuksan sa iyo yung katotohanan. No? Kahit gaano katagal yung pagsilbi mo sa ibang pinanggalingan mong church, kahit doon ka na tumanda, pag hindi binuksan sa iyo ng Diyos ang kaunawaan, hindi mo malalaman ng katotohanan. So salamat at sa panahon natin, binuksan tayo. Kung hindi, nanatili tayo dun sa ating pinanggalingan. Makikita natin dito na tumayo ang anghel bilang kalaban. Kasi alam ng anghel na, sabi niya, ang iyong lakad ay masama sa harap ko. No? Alam. So makita din natin dito mga kapatid na kahit nasabihin ng Diyos, kung sunduin ng tao yung kanyang sariling kaunawaan, kagustuhan, walang magawa ang Diyos. Bakit? Kasi hindi nawakan ng Diyos yung moral agency natin. Yung pagpili natin kung ano yung tama o mali. Hindi hinawakan ng Diyos. No? So kahit na marinig mo yung katotohanan, kung piliin pa rin ng Diyos yung mali, ay ng tao yung mali, wala pa rin siya magawa. No?
Maliban lang ng buksan ng Diyos yung kaunawaan ng isang tao, doon pala niya malalaman ng katotohanan. Ngayon, yung pagpahayo ng Diyos sa kanya ay permissive will. May kalakip na consequences. Hinayaan ng Diyos na magkasala si Adam, kapalit ang kamatayang pisikal, at pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Hinayaan din ng Diyos na sundin ng tao ang sarili niyang kanon, pero ang kapalit nun, paghuhukom. No? Doon na-realize ni Balaam na nagkasala siya. Sabi niya sa 22:34, sabi niya, ako'y nagkasala sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Hindi niya nakita yung angel kasi. Ngayon nga, kung inakala mong masama, ay ibalik mo ako. Dito sa sinabi niya to, parang nagdududa pa siya eh. Kung inakala mong masama, pero sinabi ng angel sa kanya na masama yung lakad mo. At nung sumunod na verse, sabi niya, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo. At sa gayon ay sumama si Balaam sa prinsipe ni Balak. No. Na-realize ni Balaam yung kanyang pagkakamali. Bagamat siya ay propeta na, nasarahan yung kanyang isip, nasarahan yung kanyang mata. Kasi meron siyang iba nakikita eh. Alam niyo kung bakit? Ang diferensya, ang kaibahan kasi nila dalawa ni Moises. Si Moises, nandun siya na nabilong sa mga pinili ng Diyos. So wala dong karanyaan. Puro nga hirap yung ginawa nila dun eh. Naglalakbay sila. So, wala silang sariling bayan. Naglalakbay sila. Etong si Balaam, settled na siya. Nandun siya sa isang lugar na kung saan nakapalibot siya sa mayayamang mga tao, mga prominenteng tao. Organized. No, mga organized people. Nandun siya. So, nakikita niya yung mga bagay-bagay sa paligid niya. No? Yun yung nakikita niya. Yun ang nakapagbigay sa kanya ng impluensya. Kaya, nabulag si Balaam. Mas ninais niya na kamtin yung mga material na bagay kaysa dun sa utos ng Diyos sa kanya. Ngayon, mga kapatid, ang bawat tao ay pinanak sa mundo na mayroong faith. Di ba? Kaso nga lang, mali yung faith na tanggap natin ng una. Di ba mga kapatid? Mali yung tinanggap natin. Kasi yun ay saring turo ng mga tao. So, hindi na nanggaling sa Diyos. Ngayon, ang pananampalataya, hindi ito gaya ng dahon mga kapatid, na maaaring liparin. Pag humangin dito sa silangan, liliparin yung dahon. Pag humangin dito sa hilaga, liliparin din yung dahon. So, hindi ganun yung faith natin na pag may narinig tayong ibang turo, maganda to. Pag may narinig ulit tayong ibang turo, maganda to, dito ako sasama. Hindi tayo ganun, no? Di rin tulad ng isang puno na nakatanim sa tabing ilog, na kapag bumaha, bagsak, maaanod lang yung puno. Di tayo pwedeng magtayo ng bahay na mahina ang pundasyon. Tingnan mo dito, nagtayo sila ng mga building, hindi nila kinonsider yung seismic analysis, yung tungkol sa lindol. Ngayon naglilindol ng mga nakaraang buwan, nababahala yung mga tao. Kasi hindi consider dito yung yung sa lindol. Hindi kasama sa design nila, di sa lahat ng mga building dito. Nung nakaranas sila ng lindol, doon pa nila kinonsider na lahat ng bagong i-disenyo, i-consider na yung sa lindol. Pero marami na naitayo. So hindi pwedeng magtayo tayo ng mga bahay na mahina ang pundasyon. Babagsak lang ito mga kapatid. Maging ang doktrina ng mga denomination, inari nilang matibay. Di ba? Yung mga doktrina ng mga denomination, sa paniwala nila, matibay yun. Pinangahawakan nila yun. Maging ang chismis, mga kapatid. Ang chismis, kailangan totoo rin eh. Kasi kung hindi totoo yung chismis, katakot-takot na chismis din ang aabutin mo. So sa lahat ng mga bagay, kailangan matibay. Maging sa mga produkto, kailangan matibay. Hindi ka basta-basta ng mga bagay na
China made, hindi ka bibili. Pero kung yan, US made, tiyatangkilik mo, magpapa-order ka pa. Kahit gumastos ka ng mahal, o order ka galing sa US kasi alam mo matibay. Ano yung punto ko rito mga kapatid? Tinitingnan, kailangan makita natin na na ating pananampalataya ay merong dapat pundasyon. Meron dapat panindigan yung ating pananampalataya. Kung atin niya ititipo sa pananampalataya, we cannot just base our faith into some theory. Basta lang theory, wala kang sapat na ebidensya, wala kang sapat na patunay. It's got to have proven fact. We have to understand na marami yung i-interpret na sa salita ng Diyos. No? So, kailangan, kung meron tayong paninindigan, kailangan matibay. Kailangan ito base, nakabase sa Biblia. No? Hindi natin pwedeng base yung faith natin sa revelation kuno ng mga ibang denomination, yung mga nagtuturo na hindi man maituloy sa Biblia, kagaya ng third coming. Revelation kuno sa kanila, pero hindi man makita sa Biblia. So, hindi natin pwedeng i-base yung faith natin doon. The only thing that I can base my faith upon is by His Word. Sa kanyang mga salita. Doon lang. Because, kailangan na may basehan ang faith natin. Settled in heaven. Pagdating sa mga pinili, mga kapatid, yung salita ng Diyos, sabi ko nga doon sa Facebook, ang Biblia is a user-friendly. Bakit ko nasabi? Kasi wala kang mga itatakwil dito eh. Wala kang kukontrahin dito at lahat ito nagtutugma-tugma. Hindi ito nagbabanggaan. Hindi siya mahirap gamitin. Kasi hindi ka man nalilito doon sa mga pinili. Pero doon sa mga hindi pinili, ang anahanapin na pangontra. Pag may narinig silang isang message, hahanap sila ng pangontra. Maging ang revelation, mga kapatid, ay meron ding basihan. Itong revelation ni Jesus Christ, meron itong basihan. Di ba? Saan ang galing ito? The revelation of Jesus Christ, which God gave it unto Him. Sa unang pahina pa lang, mga kapatid, malinaw na. Ang apokalipsis ni Yesu Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga lingkod, sa mga alipin, sa makatwid, ay sa mga bagay na nararapat mangyaring madali. So, sa Diyos nanggaling ang revelation. No? Pinahayag niya doon sa Panginoong Sus, na Panginoong Sus naman, pinahayag sa Kanyang mga lingkod na propeta. Katulad ng propesiya ni Isaiah. Nung time na yung mga kapatid, nung sinabi niya yun na ipanganganak ang isang bata. After 112 years, pagkatapos ng 112 years, nangyari yung propesiya. Pero sa time ni Isaiah, yung pagkakambanggit na yun, revelation sa kanya yun. Di ba? Kasi wala man siyang sulat na pinagbasihan nun, kundi ipinahayag yun sa kanya ng Diyos. So, anumang mga bagay na ipahayag sa atin ng Diyos, ay tinatawag na revelation. Amen? Natupad ang prophecy na yun, at ipinanganak ang Panginoong Sus. At sabi nga, this name become wonderful, one mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. No? Di ba natupad yung mga prophecy na yun? And sabi pa niya sa Philippians 2:10, and that the name of Jesus every knee should bow, of things in the earth and things in the earth and things under the earth. No? Maging sa time ni Propeta Daniel, kung ating papasinin, na binanggit ito ng Propeta Isaiah, hindi ba naging revelation sa kanya? Doon din sa time ni Daniel, mayroon siyang panaginip din. At sabi sa kanya, huwag mong isulat, Daniel, sapagkat ang mga hulang ito ay para sa huling mga panahon. Di ba ito yung revelation din sa kanya? Amen. Wala mang si Daniel pinagbasihan ng mga vision na ito sa Old Testament. Kung tutusin, nasa Old Testament na siya eh. Pero wala siyang pinagbasahan na merong ganitong mangyayari.
kundi ito'y pinahayag sa kanya ng Diyos. Ngayon, kung ating papansinin si John, John heard the voice saying, seal up those things. Si John naman ngayon ang nakarinig. Sabi niya, tatakan mo yung mga bagay na ito na sinabi ng 7 kulog. Write them not. Huwag mong isulat. Doon sa mga oras niyo mga kapatid, it was a revelation to John. That's right. Ha? Kasi ang nag-reveal sa kanya ang Panginoong Sus, di ba? That's right. So wala rin siyang pinagbasihan. Hindi nakasulat. Hindi yung nakasulat sa New Testament, sa Old Testament, bagamat wala pa ang New Testament. Pero pinahayag to ng Panginoong Sus sa kanya. It was a revelation to him. At sabi niya, huwag mong isulat. Sabi niya, but in the days of the voice of the 7th angel, sabi niya, when he began to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servant the prophets. Huwag mong tatakan, sabi niya. Pagkat pag dumating ang ikapatong anghel, ang messenger, siya ang maghahayag. So, sino sa akala natin ang magpapaliwanag nito kung walang gagamitin ang Diyos? Diba? So, we expect na mayroong gagamitin ng Diyos. Amen. Siguro yung time na yun si John, galak na galak siya. Habang nandun siya sa Patmos, gustong-gusto niyang isulat. Siguro galak na galak siya doon sa nakikita niya kasi nandun siya sa espiritu eh. Andun siya sabi niya kasi, I was in the spirit in the Lord's day. Sabi niya, andun siya sa espiritu. At nakikita niya, habang pinapayag sa kanya, nakikita niya by vision kung ano yung mangyayari. No, siguro, dahil doon sa nakita niya, galak na galak siya, gusto niyang isulat. Pero pinigilan siya na huwag isulat. Kasi hindi para sa kanya. Sinabi sa kanya ang mga kahulugan ng 7 seal. Sinabi sa kanya ang kahulugan ng 7 church ages. 30 minutes silence. So, galak na galak si John. Ngayon, maraming ipinahayag sa kanya mga kapatid. Kaya doon sa kagalakan niya, nais niyang isulat, naisulat naman niya eh. Pero ang nangyari, symbols. No? Yung kahulugan ng mga serpent seed, hindi na isinulat doon. Kumbaga, ang naisulat ni John, puro symbols. Hindi na ngayon maunawaan ng mga bumabasa. So, maliban na buksan ng Diyos yung kaisipan natin, hindi natin maunawaan. Maliban na magpadala ang Diyos ng propeta, hindi natin maunawaan ang mga nakatagong revelation na to. No. Puro symbols. Bakit? Kasi kung tutukuyin ni John, kung ano-ano yung mga sinulat doon, ay pinahayag sa kanya, makakagawa ng damage ang kalaban. Pwede na niyang gayahin yan, pwede na niyang baluktutin, kasi noon niya, wala pa nakasulat, nabaluktot niya na yung salita ng Diyos. Eh lalo na kung may nakasulat. So, hindi pinasulat, puro symbols. Hindi ngayon maunawaan. Kahit anong gawin ng interpret ng mga tao, hindi ngayon na ma-interpret ng eksakto. Hindi nila ngayon matukoy kung sino yung beast. Hindi sinulat ni John kung sino yung talagang Catholic ba. Kasi yung sinulat na Catholic, yung beast, baka pagdating doon nung dumating na ma-establish yung Catholic, eh hindi Catholic ang ipapangalan nila. Ibang pangalan maaari. Kasi ma-identify sila kaagad. Pero pagdating sa kalaban, mga kapatid, sa serpente, tinukoy niya kung sino to. Sabi niya, Revelation 12:1, pagdating sa tinukoy niya, na yung matandang dragon, yung matandang ahas, yung malaking dragon, tinukoy niya, di ba? Tinukoy niya yung pagdating sa kalaban, tinukoy niya yung nandaya nung panahon ng Genesis. Praise God. Now, the letters which Jesus told John to write it was in the book addressed to the 7 churches. Yung sinulat ni John na mga sulat ay nakapatungkol doon sa mga churches, doon sa anong lugar yan? Asia Minor. Doon naka-address yung sulat niya eh, di ba? Unto the church of Sardis. Right.
unto the church of Philadelphia, right? Unto the church of Laodicea, right? Itong mga churches na to, nandun yan sa Asia Minor, sa Turkey. Doon yan naka-address. Pero pansinin nyo mga kapatid, nung ginamit na ang seventh angel messenger, paano natugma ang mga pangyayari sa sulat na yun, sa mga dumaang churches? Paano niya naitugma? Paano na-identify ang kalaban ng Diyos? Paano niya na-identify yung kalaban ng Diyos pasimula pa ng churches? Paano nang daya yung kalaban? No? Anong ginamit ng kalaban? Paano tumakbo yung mga mensahe? Di ba? Paano naitulay yung seven seals sa seven churches? Ano-anong anointing ang ginamit ng Diyos diyan? No, hindi ba't kailangan mong ang faith para matanggap mo yung revelation? Kasi ito revelation. Kasi faith is revelation. Believe on the things not seen. Niwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Believe on the unwritten revelation. Yun ang faith, di ba? Kailangan paniwalaan mo yung unwritten. Kasi yung unwritten, yun yung explanation ng mga message. Sabi nga ng Deuteronomy, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. Kapag ang propeta na yun nagsalita at ang mga bagay na yun ay hindi natupad, ang mga bagay na yun, ang propeta na yun ay hindi sa Diyos. O ang mga bagay na sinalita ay hindi galing sa Diyos. Pero ang mga revelation na tinanggap natin, na ituloy natin sa Biblia. Di ba? Lalo tayo, hindi ba kayo nalito nung marinig nyo yung seven church ages? Hindi kayo nalito. Amen. Ibig sabihin, sa Diyos yung galing. Hindi ba kayo nalito nung malaman yung 70 weeks of Daniel? Hindi. Ibig sabihin, sa Diyos galing. Ibig sabihin, yung propeta na ginamit, sa Diyos galing. So, makikita natin, ang revelation ay may basehan. Hindi lang ito basta nilagay dyan, pinost, tapos wala malang basehan. Hindi tayo nagsasalita ng revelation ng hindi back up ng word. Kasi sabi nga ng propeta natin, kapatid natin, kung ang mga nakasulat ay hindi back up ng Bible, kung hindi back up ng Bible, then hindi yan galing sa Diyos. Pero kung ito ay back up ng Biblia, ito ay galing sa Diyos. At ang malaga dito mga kapatid, kailangan tanggap mo yung propeta. Kasi kung hindi mo tanggap yung propeta, ang gagawin mo, kukontrahin mo lang yung sinasabi niya. Maghahanap ka lang ng pangontra. Ay, hindi ganyan na sinabi ng Biblia. Wala na tayong magagawa doon. Kasi walang gagawin ng Diyos kundi ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ngayon, ang sabi ng Bible, study to show thyself, 2 Timothy 2:15. Sabi niya, study to show thyself and prove unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Praise the Lord. Ngayon, kung ang mga nakasulat na ito sa Biblia ay nasa ating mga puso, nasa ating mga puso na, kung ang mga nakasulat na ito nasa ating mga puso, mawala man ito mga kapatid, lumipas man ng lupa, lumipas man ng langit, yung mga salita niyang nasa puso natin, hindi na mawawala. At ngayon, kung iniakala ng iba na sila ay spiritual, pero ang unawa nila ay literal, ibig sabihin, hindi pa sila naipangnak sa espiritu. Because this word is spirit itself. At kung inakala ng iba na binabaliwala natin yung salita o yung nakasulat sa Biblia, bakit natin pinag-aaralan? No? Sabi ng Revelation 3:14, unto the angel of the church of Laodicea, write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Palagay niyo sinong magpapaliwanag nito kung wala propeta? Kung walang ginamit ang Diyos sa propeta? Sino yung sinasabing faithful and true witness? It was Jesus Christ. Ay sino naman yung beginning of the creation of God?
Diba? Sino mang papaliwanag nito? Saan mo hahanapin sa Biblia yung paliwanag nito? Sabi ng Revelation 10:7, when the seventh angel begin to sound, the mystery of God should be finished. Ito ay mystery. Wala man nakapaliwanag dito sa Biblia. So, sino ngayon itong the beginning of the creation of God? Amen. So, the prophet revealed his secret. Hindi binago ng Diyos yung kanyang pattern. Kung nag-reveal siya nung time sa Old Testament, nagre-reveal din siya nung time ng Panginoong Jesus. Nagre-reveal din siya sa time natin. Amen. Sinulat ako dito, sabi ko kanina. The beginning of the creation of God. Paano natin ma-identify na ito ay si Jesus Christ? Paano natin nasabi na ito ay si Jesus Christ? Kung hindi natin naunawaan, kung hindi kung hindi ito pinahayag sa propeta. Dahil ang sabi ng propeta, it was Jesus Christ. It was the logo. No? Pero hindi mo siya pwedeng tukuyin na si Jesus Christ doon sa time na yun. Dahil ang pangalang Jesus Christ ay mamanifest dito sa mundo. So, ang tawag sa kanya doon, Word of God. The logo. Pero paano na-identified? Dahil inahayag na ng Espiritu. Kung hindi inahayag, paano natin malalaman? Kaya sabi ng Revelation 3:22, sabi niya, he that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kung sino yung may pandidig, sabi niya, ay unawain ang sinasabi ng Espiritu Santo. Hindi ng tao, kundi ng Espiritu Santo. So, kailangan ng isang tao na mayroon din siyang Spirit para matanggap niya yung pinapahayag ng Holy Spirit. Nakatulad ni John, he was in the Spirit. Kung si John ba ay nandun sa kanyang karnal na kaisipan, matatanggap pa niya yung kanuhan? Palagay niyo, hindi, di ba? Kaya nga binanggit ng Biblia, sabi ng Biblia, I was in the Spirit in the Lord's day. No? Nasa Espiritu siya. So, sa atin naman, kinakailangan tanggap natin ang Spirit. Kailangan mapunta tayo dun sa spiritual na side para matanggap natin yung mga kapahayagan. The voice symbolized the message. Diba? Ngayon, what is the trumpet symbolize? It was a warning. Nagwa-warning yun sa atin. Ngayon, itong written word plus unwritten word, yung alam natin yung written word, ito yung Biblia. Diba? Yung unwritten word, yun yung mga revelation, yung mga kapahayagan, yung mga explanation ng mga mystery dito sa Biblia. Ngayon, pag pinagsama yan, written and unwritten word equals revelation. Diba? Kaunawaan. Pero kailangan natin ng faith para matanggap natin ang revelation. No? So what John is hearing is a warning message of the things which must shortly to come. Yung narinig ni John ay isang warning, isang message sa mga bagay na paparating. At kanino to nai-relay itong mga message na to sa seventh messenger. No? Makikita natin mga kapatid, pag may revelation, hindi ito naunawaan ng mga natural na tao. Hindi nila matanggap, hindi nila maarok yung kaunawaan. Hindi magkasundo. Kaya nga ang nangyari sa Old Testament pa lang, si Abraham at si Lot, nag-away sila, di ba? Nagkaroon sila ng pagtatalo. Si Moises at si Korah nagtalo, no? Dahil gusto nilang higitan si Moises. Siguro sinabi ni Korah na kay Moses lang ba nangungusap ang Diyos? Nagalit ngayon ang Diyos sa kanila. Tingnan natin si Esau. Si Esau sa paningin ng kanyang magulang, mabait siya, masipag, no? Mabuting tao. Pero
Si Jacob, pansinin niyo mga kapatid, ang kanyang kaisa-isang kahilingan ay makuha yung birthright. Ay wala man sa kanya, nandun sa kanyang kapatid. So gusto niyang kunin yung birthright. And that was God recognized him as a spiritual. Kinonsider niya si Jacob as a spiritual person at hindi si Esau. Sapagkat si Esau, para lang si Cain si Esau eh. Gusto niya lang magtrabaho. Pero si Jacob, meron siyang gustong makuha. No, yung birthright, yung pagkapanganay. Katulad sa mga hentil. Sa Israel, sa mga hentil. Ang panganay sa atin, Israel. At tayo yung nakakabatang kapatid. At tayo yung bunso. Pero hindi ninais ng Israel na makuha yung birthright nila. Kundi ang nagnais tayo mga hintil. Dahil hindi tinanggap ng Israel ang Panginoong Sus. Tinalikuran nila ang Panginoong Sus. So saan napunta ngayon yung pagka-wife? Although dati wife sila. Dahil sa pagtanggi nila sa Panginoong Sus, hindi na sila naging wife. Naging servant na lang sila. At sino naging wife? Ang mga hintil. So makikita natin mga kapatid, natural always hate spiritual. Cain hated Abel. Nagalit si Cain kay Abel. Korah hated Moses. Judas hated Christ. No, nandoon kasi yung meron kasing jealousy doon sa pagitan eh. Naiinggit. May naiinggit. Kita yung nakita nangyari kay Cain at Abel. Naiinggit si Cain. Dahil tinanggap yung kanyang alay. No? Kaya pinatay niya si Abel. Ngayon, jealousy causes carnal comparison. Dahil sa pagsiselos, nagkakaroon ka ng carnal na pagkukumpara sa bawat bagay-bagay. And comparison causes impersonation. Halimbawa, sabi ni Korah, kay Moses lang ba nangungusap ang Diyos? Impersonation, di ba? Kung hindi sa akin, hindi kayo makakaunawa. May nagbabanggit nan. May nagbanggit niyan. Hindi ba pwedeng mangusap sa akin ng Diyos? Kung anong binigay niya sa propeta, hindi ba pwede ibigay din sa akin? Hindi ba pwede mangusap din sa akin? Ang pagkatawag sa propeta ay iba sa pagkatawag sa atin. Iba ang kalagayan ng propeta, iba ang kalagayan natin. Ang nire-refer niya is major prophets. We are not major prophets. So, hindi natin pwede ikumpara yung sarili natin doon sa propeta. Although gagamit ang fivefold ministry ang Diyos sa mga huling panahon, pero mga prophets ito ay hindi major prophets. Meron pa isa sa 1 King 22:20. Sabi doon, ito yung may basahin natin 1 King 22:20. Meron kasing istorya din dyan eh. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Akab upang siya ay umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? At ang isa ay nagsalita ng ganitong paraan, at ang iba ay nagsalita ng ganoong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging mandarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dayain siya at manaig ka rin, lumabas ka at gawin mong gayon. So, andun yung impersonation. Maging ang espiritu, sa mga espiritu, nag-i-impersonate. Dinaya niya yung mga propeta. Dinaya niya. So, ang mga tao, mga kapatid, kaya siya nakakapag-impersonate dahil nalulukuban sila ng masamang espiritu, mandarayang espiritu. That's right. Hindi naman yung tao yung kaaway natin, kundi yung spirit na nagmamaneobra sa kanila. Mahal natin yung kapatid. Kaso yung kapatid, pag nandun siya sa ilalim ng masamang espiritu, lalo na yung lying spirit,
nagiging masama yung pagtingin nila sa atin. Ang iniisip nila, hindi natin sila mahal. Wala tayong pag-ibig sa kapatid. Pero hindi ganoon, mga kapatid. Kasi kung paano sinabihan ng Panginoong si Pedro, sabi niya, Satanas, lumayas ka sa likuran ko. Pero si Pedro yung nasa likod niya. So, ibig sabihin, ang lying spirit, nandyan lang. Paikot-ikot, nandadaya. At lahat ng ito, mga kapatid, nagsimula sa Genesis, kay Cain at Abel. Nakita natin doon na nainggit talaga si Cain kay Abel. Kung paano ang vision, revelation, are all based on faith. Kasi without faith, hindi natin paniniwalaan ang prophecy. Kung walang pananampalataya, hindi natin paniniwalaan ang mga vision. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin paniniwalaan ang revelation, itong mga unwritten revelation. Because revelation is the unseen and unwritten things, and faith is revelation. Revelation, hoping to the things not seen. Ang mga unseen ay hindi natin nakikita. Pero we need faith, no? Kailangan natin ng pananampalataya upang matanggap natin itong mga unseen things na to. Yung mga unwritten things. Kung wala ang pananampalataya, hindi natin matatanggap ang mga revelation na to. Although, meron tayong pag-ibig. Pero ang pag-ibig na binabanggit, kung ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay phileo love, hindi yan yung pag-ibig na sinasabi nila na mahalin nyo yung kapwa, na hindi natin mahal ang ating kapatid. Hindi yun. Kapag ang pag-ibig na tinutukoy doon ay ang agape love. Mahal natin ang kapatid dahil Diyos ang nabigay sa atin ng pag-ibig na yun. Hindi sila natin mahal bilang tao dahil mahal natin sila dahil pinili sila katulad natin. No? At nagkakaisa tayo dun sa salita. Ngayon, ang pagliligtas ng Diyos hindi nagbabago eh. Ang kanyang mga salita hindi nagbabago. Meron man dumating na mga bagong revelation, pero yung kanyang salita hindi nagbabago. Hindi, yung mga unwritten words na natanggap natin, mga kapatid, naitulay lahat yun dito sa Biblia. At lahat tayo nagalak, di ba, mga kapatid? Wala naman sigurong hindi nagalak nung marinig natin yung mga kapahayagan na yun. At nakita natin kung paano yun tumimo o tumanin sa ating puso na dala-dala natin. Dala-dala natin mga ilang araw hanggang ngayon, dala-dala natin. Nakita natin, napansin ko lang, mga kapatid, na nung mga panahon na yun na pinag-uusapan yung mga revelation na yun, unseen things. Napansin ko na hindi makakilos ang Diyos sa atin. Hindi natin makuha yung eksaktong explanation paano natin ipapahayag sa kanila yung back to the word. Eksaktong explanation, hindi natin maihayag. Hindi makakilos ang Diyos. Bakit? Dahil mayroong nag-a-against. Mayroong nag-a-against sa puso nila. At nakikita ng Diyos yun. Hindi man natin nakita, pero ang Diyos ang nakakita. So, ang Diyos sa Espiritu. So, tinitingnan na tayo by Spirit. Kung lahat tayo dito, puspos ng Espiritu, meron dyan nakaupo na hindi, meron nag-a-against sa kanyang puso. Alam ng Diyos. So, hindi niya ngayon maibuhos yung buong kaunawaan. Dahil may nag-o-oppose. Hindi man makita sa reaction, pero sa puso nila, nandoon yung pag-o-oppose sila. Kaya nung mga kapatid, nung lumipas yung mga panahon na yun, at dumating yung Friday, laking kagalakan, mga kapatid, dahil binuhos ng Diyos yung kaunawaan sa atin. Nakakilos ng malaya ang Diyos. At sabay-sabay natin ang nanggap yung kaunawaan. Nang walang nag-a-against. See? Naalala ko tuloy yung sinabi doon sa New Testament. Sabi ng isang apostol, Panginoon, bakit yan sasalita ng talinhaga? Sa kinala ay hindi binigay ang pagkaunawa. Ngunit sa inyo,
ibinigay ang pag-unawa. Praise God. No? Hinayaan ng Diyos na mawalay sila. Hindi natin sila itinaboy. Actually, hindi naman talaga natin siya tinaboy. Dahil nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan at nagkaroon sila ng hindi magandang ginawa. So, nag-cause ng hindi rin kalooban ng Diyos na hindi sila makaatin. At doon, nangusap ang Diyos, nagpahayag ang Diyos, binuhos niya yung kunawaan. Wala kaya nakita niyo yung reaksyon natin mga kapatid. Miski ang aking misis ko, kinukumpara ko yung kanyang kalagayan doon sa mga kapatid na yun. Si misis, hindi pa naman siya baguhan, hindi pa naman siya matagal, baguhan pa lang siya. Pero, tanggap niya mga kapatid, at tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya doon sa narinig niya. At tuwang-tuwa siya doon sa mga bagong revelation. Ngayon, naisip ko, bakit yung mga kapatid? Bakit? Siguro talagang ganun. Merong pinagpahayagan, merong hindi pinagpahayagan. So, inintay lang ng Diyos na mawala. Yung mga nang kumukontra, inintay lang ng Diyos. Hindi, tayo mga kapatid, inimbitahan natin sila. Inintay natin sila. Pero, kung ang kalooban ng Diyos na hindi sila makarinig dun sa kaunawaan na binigay sa atin, yun ang kalooban ng Diyos. So, hindi magbabago yung kanyang plano. Amen. Pinilano niya na tayo makatanggap ng blessings na yun. Amen. So, wala nakahadlang. Hindi nagbago. Di ba? Nandun lang sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang sisidlan. Nandun sa tamang sisidlan. Hindi lahat ibinigay sa ating kapatid. Lahat, sabi niya nga, sa huling panahon, ibubuhos niya yung Espiritu. So, hati-hati. May panahon na ikaw, may panahon na siya, may panahon na siya naman. Di ba? Hindi napunta doon sa isa. Parang sino man ay hindi magmalaki. Amen. At pinupuri ko ang Diyos dahil doon sa mga pangyayaring yun, mga kapatid. Hindi man na natin makita. That is unseen things. Unwritten things is unseen things. No, hindi man nakasulat. Pero because we have faith, tanggap natin. Ang kailangan natin ay faith. Because faith is hoping for the things not seen. Romans 8:24. Sabi doon, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung ang nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Amen. Naalala ko ng mga kapatid na nagkaroon tayo ng talakayan ito tungkol sa Theophany. Mga nakaraang buwan na. Wala pa yung ibang mga kapatid. Nagkaroon tayo ng ibang talakayan at ang ating kapatid na pastor ay nasa bakasyon ng mga time na yun. At napagsiringan yun, nakita ko yung resistance mga kapatid. Kung paano sila nang hawakan dun sa salita na by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Na ang lahat ng mga bagay ay nagawa sa pamagitan ng bibig ng Diyos. Hindi natin tanggap ang Theophany. Nung time na yun, hindi natin tinatanggap ang Theophany. At maraming nagre-resist. At sinasabi natin madalas, God is Spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. So, nasaan ang katawan? Wala doon yung katawan. Bagamat may resistance, wala naman tayong pait na naramdaman. Wala namang nagrebelde. Wala namang hindi umatin. Wala namang nag-post sa Facebook na ganyan, ganito, ganyan. Wala man. Bagkus ang bawat isa ay nagpasakop kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen. Nakita natin yung papapakumbawa ng mga kapatid. At nang muling mapag-usapan mga kapatid, doon nagpahayag uli ang Diyos. Nang dumating na ang ating pastor, doon na ipinahayag ng Diyos at ang patuloy niya yung pag-encourage natin na magbasa, doon naunawaan din ng ibang mga kapatid. No? So yung pag-i-encourage ng ating kapatid, hindi naman masama. Doon ay katututo natin. Sabi nga, ang Biblia ay
sinulat para sa ating ikatututo, for reproof, for study, no? For correction. Bakit sila ayaw magpo-correct? For correction niya, hindi nagbabasa. Ngayon, nakita natin mga kapatid, punto per punto, verse by verse, kasabay ng kapahayagan ng Diyos, binigay sa atin yung kunawaan. At tatanggap natin yung Theophany body. No? Kasabay ng paggamit ng Diyos doon sa kanyang propeta. Inihayag yung mystery. Sabi nga, when the seventh messenger begin to sound, the mystery of God should be finished. Kasama yun sa mystery. Naisulat ng propeta. Nabasa ng mga kapatid. Napatunayan ngayon natin na tama. Hindi po ba natin tatanggapin? Nabuksan na sa atin ang kaunawaan na bagamat ito'y Greek word na Theophany, hindi naging hadlang sa atin na hindi tanggapin. Theophany ay si Jesus Christ na Son. Siya yung Son ngayon. Siya pala yung sa beginning in the creation of God. Natutukoy lang siyang Jesus Christ kasi natupad na manifest na yung Son. Kasi nung time na yun, hindi pa naman ma-identify sa Jesus Christ kasi hindi pa naman na ipapahayag. Hindi pa naman nagpahayag ang propeta. Sa time natin ipapahayag, pinahayag ngayon ng Diyos sa propeta at yung propeta na explain ang lahat nito, nabuksan ang mga mystery at nalaman natin na yung palang Theophany doon, si Jesus Christ pala yun. Pero dati hindi siya pwedeng tukuyin Jesus Christ. Son of God. Son of God. Logo. Word of God. Yun ang katawagan sa kanya doon. Word of God. Ngayon, nung manifest yung Word of God, at sinabi lang dyan na yung Word ng manifest into flesh, yun na. Pinangalanan siyang Jesus Christ. Kaya identified na siya. So, nalaman natin na ito, siya pala yung nandun sa langit. Kaya pala, kung sino yung bumaba, siya pa rin yung aakyat. That's right. Pumarito ako sa pangalan ng aking Ama. So, maraming verses na naging suporta para pagtibayin yung ating paniniwala doon sa Theophany. At ito'y naitulay sa Biblia. Mga kapatid, naging makatotohanan ang Diyos para sa atin. Kaya wala tayong pwedeng irason na hindi natin matanggap. Kasi nga, Espiritu yung tinanggap natin . Ang Espiritu ay katotohanan. Tuturo ba ng mali ang Spirit? That's right. Ililigaw ba tayo ng Spirit para hindi natin matanggap ang Theophany ay hindi pala yung Panginoong Sus? Tuturo ba tayo ng Holy Spirit na walang Theophany? Na hindi gumawa ng katawang panlangit ang Diyos? Hindi naman yata. Hindi siya tinawag na Jesus Christ nung time na nandun pa siya. Kasi Jesus Christ means Messiah. Nung time niya na yun, nandun pa siya sa langit, wala man siyang tutubasin. Di man niya kailangan magpapako sa krus nung nandun siya. Di ba? So, kailangan mag-manifest siya bilang flesh para tubusin tayo sa kasalanan. At yung flesh na yun, tinawag na Jesus Christ. Praise God. Sabi ng Colossians 2:2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all the treasure of wisdom and knowledge. Kung saan nakatago ang lahat ng mga kayamanan, mga kaalaman, kaunawaan, nandun sa Panginoong Sus. So, lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, hindi natin matatanggap kung wala tayong pananampalataya. At tandaan natin lagi na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi man siya tutukuyin na He is the same
yesterday, today, and forever kung nagbabago-bago yung salita niya. Kaya sinabi na, He is the same yesterday, today, and forever because God never changed His mind about His word. Ilan po mga kapatid, dahil po tumayo at manalangin. Guys, tayo po yung tayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. O Panginoon Diyos, salamat po muli sa mga panahon ito na pinakalob niyo sa amin, O Lord God. Salamat sa iyong mga salita, O Ma, na binigyan mo kami ng kagalakan, O Lord God. Maging sa mga nagdaang Friday, hanggang ngayon ay daladala namin ang kagalakan ito, O Ma. Magpapasalamat kami dahil hindi mo inilihim sa amin ang iyong mga balakin, ang iyong mga lihim, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita. Magpapasalamat kami dahil sineparate mo kami sa kanila, O Ama. Pang ikaw ay makakilos ng malaya sa amin, O Lord God. Matanggap namin ng buong buo ang iyong mga pagpapalang espiritual. Panginoon Diyos, kung sino man ang mga pinili mo pa sa mga kapatiran, sa mga dakong iyon, O Ama, palabasin niyo po sila, Panginoon Diyos. At makasama namin sila, O Lord God. Hindi po namin sinasara ang iyong sambahan, O Lord God. Para sila ay hadlangan, Ama. Ikaw ang tumatawag. Hindi po ang pastor, O Ama. Ang pastor ay nangangalaga lang po, pero ikaw po, Panginoon Diyos, ang naglalapit. Ikaw ang tumatawag, Panginoon Diyos. At batid namin kung sino ang iyong mga pinili, O Ama. Batid namin, Panginoon Diyos, kung sino ang napapasakop sa iyo. O Diyos, kung sino man po sila, ikaw po ang gumawa ng paraan, makarating sila, O Ama, upang makasama namin. At Panginoon Diyos, tulungan mo po kami na mapanatili ang mga pagpapalang ito, O Lord God. Gumamit ka po ng mga kapatiran, O Lord God. Nawa, Panginoon Diyos, palaganapin mo po ang iyong mga salita sa bawat sa amin. Mag-manifest po ang mga gift na binigay mo po sa amin, O Lord God. Tulungan mo kami na may pamuhay yung mga salita hanggang sa dumating ang pag-agaw, Lord God. Sama-sama kami, walang isang maiwan, O Ama. Isa man sa amin, O Lord God, maging aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Lord God. Patuloy mo kaming pagpalain, Lord God. Patuloy mo pong i-bless ang bawat sa amin, O Lord God, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, O Lord God. Lahat po na may mga karamdaman, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Ama. At Ama, praise God, hallelujah, na lagi kang nangungusap sa amin, O Lord God. Sa iyo po, binabalik namin ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa iyo matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.